I am not that fan of motorcycles. Business din to. With this kind of activity, will definitely boost sales of motorcycle companies. Nandito na ba si Jet Li? Okay, siya na nga. Nandito si Pacboy, ano? It's 5:30 and we are now here po sa My People's Palace kasi dropping point po ito ng mga participants ng Boss Ironman Challenge 2026. Mix po, no? May mga nakikita tayo, mga lalaki, may mga female riders din. Nako, marami na, no? Halos nagsabay-sabay itong batch na to dumating. Yan, no? At ang gaganda ng mga motor. Hi, ma'am. Good morning po. Welcome to Cotabato City, ma'am. Hi, thank you so much for having us and for the very warm welcome. Mga ilang hours yung biyahe nyo before kayo nakarating dito? I think it took us 1 hour and 30 minutes Wow! And from what place yan, ma'am? from Jensan. Wow! Ang bilis na. Ano yung pinaka-challenging na part when it comes to this Challenging? kind of... Challenging kasi nag-take off kami medyo madilim pa. So, medyo ang hirap ng visibility. But yeah, yun lang rin naman. And then challenge also since it's an endurance challenge. Yung endurance namin, because 1,200 kilometers siya. But for today, we will be riding for 500 kilometers lang. And then tomorrow, 700 kilometers, roughly 700 kilometers. So, yun lang naman yun. Pero I'm really grateful for everyone's support because they also share their energy with me. So, nadadamay ako sa energy na binibigay ng mga tao. How do you feel right now na nandito ka? First time niyo po ba dito? Yes, pero I was also here 2024 for the Ironman Mindanao also. I think we also passed by Cotabato. I'm not sure, I forgot already. Pero yung ganda ng Cotabato, very, very warm welcome and very vibrant yung culture. Very welcoming ng mga tao. So, thank you so much. How long po na magdadrop kayo dito? Aalis din ba kayo agad? Yes, naalis din kami. Actually, I'm going to eat lang sandali. So, yeah, babiyahe pa kami. So, I will just excuse myself na rin. Sorry. Kasi papunta ko pa yung grupo ko. Sige. So we won't taking so much of your time, ma'am. Thank you and ingat po kayo sa biyahe. You are from what place pa po? From Manila. You went here just to join this competition. Yes. Ano po yung pinaka-objective? Ba't nyo po ito ginagawa? Awareness din, safety. Tapos tourism. Number one is tourism. Your name, sir? Martin Lee. Nice meeting you, sir. I'm Ami Gani and welcome to Cotabato City. Mag-iingat po kayo sa biyahe, sir. I thought it right na they are from all over the Philippines. Hello, sir. Welcome to Cotabato City. You are from what country, sir? If India, wow. So you traveled all the way from India just to join this competition? No, taga dito din kami. Matagal na kami sa Pilipinas, almost 21 years. What does it mean to you being an Ironman rider? It's very good. Fantastic. One of the participants is our honorable board member, Datu Mashur Birwar. At ito, kararating niya lang. What does it mean to you being an Ironman rider? Hindi ko ma-explain pero isa ito sa pinaka-the best na moment sa buhay ng rider. So ito po ay fulfillment and yung passion mo sa sarili mo pati disiplina sa pagiging rider. So shoutout po sa lahat ng sumali sa BIMC 2026. Mabuhay po tayong lahat at sana po marami pang ganitong event na magaganap dahil hindi po kami magsasawa mag-ride at ikutin ang buong Pilipinas. Saan ang finish line niyo po, sir? As of now, stopover po kami sa Dipolog City one day. Magpapahinga tayo doon and then kinabukasan, early in the morning, 4 a.m. Alis na, ano na naman kami, bibitawan na naman. Doon na ang finish line sa Jensan ulit. So, it's a 2 days event. Kinuha nyo yung Jensan to Cotabato City ng parang less than 2 hours. No? Curious lang ako, ano yung nasa isip nyo habang nagra-ride kayo? Siyempre, napapasarap tayo kasi
coordinated to sa lahat ng LGUs and enforcers. So smooth yung traffic, safe, at masaya tayo at sinusunod yung batas trapiko. So it's not a fast rider but it's a strategy kung paano mo siya the way na daanan, kung paano mo siya kunin, yung mga kurbada, yung mga approaching na mga technical, kailangan ensayado rin ng rider. Last question na lang, sir. Anong plano niyong gawin after reaching the finish line? Magra-ride pa rin. Before the Ramadan, by this coming February, meron tayong national convention sa Cagayan de Oro. So, February 6 yan. Right after nito, pahinga ng konti and then ride na naman. Kanina may nakausap ako dito na yung batch na pinakaunang dumating dito sa Cotabato City were all Bangsamoro. Iba talaga yung mga Bangsamoro riders natin. Ay, uy! This is Con Mamaluba, brother. Kumusta? Anong klaseng motorcycle lang yung pwedeng sumali sa ganito? 400cc and above. Kumusta naman yung ride mo so far? Maka-proud. Ano bang mas importante, bilis or safety? Safety. Overall safety. Ano nga yung wish mo? Nag-post ka eh. Kahit wag kang manalo sa ride, ang importante ano? Ang importante, manalo ako sa raffle ng motor mamaya. Kaibigan po natin yon, si Con Mamaluba, the owner of Cape Station dito po sa Mindanao. I see another famous rider here, no? Si Rendon. Pang ilang beses yun na po sumali nito? First time. Oh, wow, first time. Sobrang ganda ng mag-ride dito. Sobrang ganda. Na-appreciate ko. Kanino daw po inaalay yung ganitong klaseng ride po? Well, ako kasi advocacy ko is mapakita yung magagandang lugar sa Pilipinas. Tapos sasamahan natin ng road safety. Yun po ang pinaka-importante. Okay, yung personal po na takeaway nyo while riding from yung starting point yung papunta dito sa Cotabato City. Actually, na-excite ako na parang kinakabahan din kasi first time ko talaga yung ganito kalaking ride. Tapos dito pa sa Mindanao. So, very special tong ride na to. Dami, sobrang init ang pagtanggap ng mga tao dito. Sobrang babait. Sobrang saya. Idol ko to, Trip ni Negro. Napapanood ko to, no? Pang ilang beses nyo na po sumali sa ganitong challenge? Panglima ko na po sa Boss Ironman. First time ko po sa Mindanao. Kahit may mga schedule ako, kinancel ko lahat kasi gusto ko pong ikutin, pakita sa ibang lugar sa buong Pilipinas na safe at maganda po ang Mindanao. Salute po sa inyo lahat. What keep you come back with this kind of challenge despite na maraming beses ka na sumali sa ganito? Boss, sa totoo lang yung community eh. Kasi parang ang Boss Ironman, parang reunion ng lahat ng riders from all around the Philippines. Magkikita-kita kayo dito lang sa Boss Ironman lang talaga. Oh, kanino niyo po inaalay itong ride na to this time? Sa anak ko, hindi. Sa misis ko pala. Okay, personal takeaway niyo po no, during your experience dito po? Masaya, adrenaline rush nandun, pero kailangan kontrolin para safe. Saludo po sa lahat. You lose, kumbaga, essential number of weight po. Gaano nakatulong po itong ganitong klaseng activity with your weight loss? Actually, sa totoo lang po, naging mas magaan ito for me kaysa ng mga previous ko pong event. Kasi malaki ako na mabilis mapagod ngayon. Mas ready po ako sa endurance. I see one of my friends here, no? Si PJ Takal. Partner, welcome to Cotabato. Despite sa puyat, pagod at panganib, ba't ka sumasali sa ganitong mga klaseng event? Dito kasi kami magkakapatid nagbabanding. Every year na pag may BIMC, nagkikita-kita kami. Kasi yung isang brother ko nasa Luzon, yung isa nasa Visayas, ako sa Mindanao. Every time na may BIMC, Boss Ironman, doon kami nagkikita-kita. Nag-share ng hilig namin. Wow, what a story. Ang ganda nun. Pero ano yung gusto mong i-relay na mensahe sa mga riders at sa mga gusto pang sumali sa ganitong event in the future? Always prepare. Prepare and good condition ng bike and always safe. Ride safe. Ayun. Ano yung plano mong gawin after this ride? Agad-agad. Not con. Si PJ ay Ironman din po yan, no? Hindi lang sa motor, yung even yung how do I call that? Yung lumalangoy, tumatakbo at nagbibisikleta. So, passion niya po talaga yung ganitong mga klaseng mga events. You are from what place po, sir? Manila. Manila, wow! So, pang ilang beses nyo na po sumali ng ganito, sir? Third time. Second time here in Mindanao. Wow, what makes you decide na sumali ng paulit-ulit sa ganito?
The thrill. Thank you. How young are you right now? I'm old. I'm almost 60. Wow. So any message to those who are at your age who already feel tired right now? Oh, keep on riding. Makes you feel young. Makes you feel young. That's it. Thank you, sir. Have a safe trip. Welcome to Cotabato. If I may ask, sir, ilang taon na po kayo, sir? 60. Wow, 60. Retired na po ba? Malapit na. What does it mean at your age being one of the Ironman riders? What does it mean? Yes. It means enjoyment. Yun. Any message po para sa mga about to retire na mga kagaya nyo? Enjoy as early as possible. Yun. Thank you, sir. If I may ask, sir, ilang taon na po kayo ngayon? 62. 62. Retired na po ba? Yes, but not retarded. And not yet tired, no? Yeah. So, what does it mean to you po, sir, being one of Ironman riders? Well, sa ako, mas makapabata, Makapabata. makahatag og more endurance, more kumpiyansa sa kaugalingon. At your age po, at given this challenge na sinalihan nyo ngayon, ano po yung mga personal nyo na takeaways while doing this journey? Friendship, camaraderie, yan. Mas closeness ang grupo, mas hindi mo kailaw as long as rider, no? Parang matagal na kayo makakilala. Any message po sa mga young riders po natin? Well, young riders, kung may balak kayo na tawag ito, magka BMW or big bike, you must have to save, invest, prepare for the future because this is passion. This is determination. You can acquire all these things if you will hard work. Being a hard work, ipon. Para naman sa yung mga retired who feel tired already, ano po yung message nyo sa kanila? Yung mga feeling tired na, medyo mahirap na yan. Magmotor na kayo para magiging always ready yung katawan ninyo in every challenges, heat and the rain, the wind, no? Maganda ang feeling pag mag-ride. Nakakatulong po ba, sir, itong ganitong klaseng activity on coping up with health challenges ngayon? Of course. Malaki ang may tatulong sa health kasi yung reflection, yung adrenaline, no? Talagang ako nga pag hindi ako makaride, parang feeling ko marami akong sakit. No? Pero kung makaride kami sa grupo, wala nang sakit. Ayan, so that's very inspiring. Thank you, sir. Nandito si Pacboy, ano? Yeah. Sikat na sikat. Yeah. We have MP here. Congrats. Congratulations. First time mo ba, MP? First time natin to. First time natin to sumali. Alhamdulillah, mashallah. So, ganda pala. What made you decide na this year sumali dito? Of course, kasi may mga kasama tayo na nag-invite. And we realized na tama rin pala na sumali tayo dito. What does it mean to you being ngayon Ironman rider na? I don't think na Ironman rider pa tayo, hindi pa tayo ganun finisher. So hopefully pag dumating tayo bukas, finisher siguro, that's it. Ma-qualify tayo as Ironman rider. Pero ang ganda, discipline talaga ang kinakailangan dito. Discipline. Curious lang ako, MP, no? Habang nagra-ride ka kanina, no, from Jensen papunta dito, ano bang iniisip mo? Wala, sa focus lang. Sabi ko nga kailangan nakapasok lagi sa zone. Yung ipag-isip natin. Kaya hindi dapat lumilipad ang utak natin dito kasi yung iba mabibilis talaga ang takbo, minsan pasulpot na lang. Kaya dapat focus pa rin talaga. Saka na muna yung mga iba. Saka na muna yung mga legislation. Inshallah, pagbalik na lang after this. As legislator, sa tingin mo, ano yung message na gustong i-convey ng challenge na to sa maraming tao? I think unity and safe ride pa rin. Yung talagang pinaka-core dito. And the camaraderie, the brotherhood ng mga sumasali dito. We really observe na kahit hindi natin kilala, taga Luzon, nandito, taga ibang lugar, nandito na rin. So nakikita mo talaga na we are united pagdating dito sa pagra-ride na to. What does it mean to you
na mag-drop dito sa Cotabato City? Napaka-overwhelming na, mashallah. Ang daming pamigay ni Mayor dito. Ang daming libre. So hopefully, tingnan natin kung ano yung mga difference niya doon sa ibang station. But I think so far, pagdating ko pa nga lang kanina, sabi nila yung mga may experience sa Boss Ironman, isa ito sa pinaka-the best na station dito sa Cotabato City. Ang daming libre, ang bait ng Mayor natin. Mayor, congratulations. Thank you very much. Ingat, Mek, ingat! Ayun, after a while na nag-drop po sila dito, pa konti-konti per batch, dumidiretso na po sila at tinutuloy nila yung ride nila. Yan, so may mga dumarating, may mga umaalis. Look who is here, no? My Bok! Bok, congratulations! Welcome to Cotabato! Welcome, taga rito tayo eh. Ano, first time mo ba to? Oo, first time sumama sa Boss Ironman. How's the experience? Sa lahat ng sinalihan ko, organize sila. Yung buong program, okay siya, okay. May namataan po ako dito na mga kababayan ko sa GSKP who joined this event. Welcome to Cotabato City. Ito, Kumusta naman yung experience nyo so far, Councilor? Good! Anong nag-push sa inyo? Ba't kayo sumali sa ganitong klaseng challenge? Alam mo, nung bata pa kami, pangarap na namin yan. Nakikita namin sa daan ngayon, kasali na kami. Anyway, congrats. Ayan, no, paalis na po si Pacboy, no? Hindi na tayo nakapagkwentuhan sa kanya kasi sobrang busy niya talaga, no? Pinagkakaguluhan po siya dito. Iba talaga yung charisma ng isang Pacboy. Welcome to Cotabato City. Thank you. How's the ride so far, sir? Okay lang, although na yung mga yus ginagmay, pero okay ra. Personal niyo po, ano po yung gustong i-convey ng challenge na to na message sa maraming tao? Just ride safe and be careful and check the surroundings and everything. The important thing is you arrive safely. So, ingat lang talaga sa daan. First time niyo po ba sa Cotabato? Lagi na ako dito. Okay. Nag-PD ako ng Basilan, tapos assign ako ng Maguindanao. Director ako dati ng HPG, then second time or third time na ako sa Mindanao na Boss Ironman. What does it mean to you right now na kumaga kasama ka sa challenge na to as rider who is dati ay nasa HPG po, leading the institution? It's okay. At least so far there were no accidents. There are no accidents, and the riders are keeping safe, no? Para At saka the boss are, I think, very prepared for this occasion. Ayun. Any message sa mga taga Cotabato, sir? Sa mga taga Cotabato, maraming salamat sa warm welcome nyo. Taos puso po namin para sa salamat. Ako ng taga Cebu. Daghan kayong salamat. Very, very proud to be here in Cotabato. Tabatenyo na sumali sa ating Ironman Challenge. Boss, kamusta? First time mo ba to o ilang beses na to? Second time. Second time. At ano yung nag-udyok sa'yo para ulitin yung challenge na to? Dito matitest mo yung endurance mo saka discipline kung paano ka magpatakbo ng motor sa daan. What does it mean po sa inyo na community as rider, yung mga ganitong klaseng activity? It's a big challenge dahil ito ay isang 1,200 to 400 kilometers. Malaking achievement bilang isang motorista pag ito'y masurvive mo as a finisher of Boss Ironman Challenge. Sa tingin mo, sir, ano yung naiba with this year Ironman Challenge compare po doon sa last na sinalihan nyo? Sa last is 24 hours kami tumatakbo sa dahan. Ngayon, may rest kami sa gabi. Ibig sabihin, tatakbo lang kami ng 12 hours and then tulog ng 12 hours, 8 to 10 hours and then larga na naman for another 12 hours. Sa tingin mo, sir, mas safe po ba yon for you as rider? Napaka-safe siya, saka parang safety sa lahat. Maganda siya sa lihan dahil relax ka lang, hindi ka mapapagod. Sa dinami-dami po ng motor dito, may nag-stand out po sa atin. At ito yung dalawang Harley Davidson na dumating na magkasunod. At couple po silang nakaride, no? Kararating lang nila. You are a pro basketball player, right? Yeah, before, yeah. Ano po yung team nyo? San Miguel. Okay, so first time nyo po ba sumali dito? Sumasali na ako sa Ironman pero sa Luzon. Sa first time ko pa lang dito sa Mindanao. Kamusta naman po yung experience so far? Sobrang saya. Nakakapagod talaga actually pero sobrang saya dahil ang sasayahin ng mga tao rito.
at napakaganda na talaga ng Mindanao. Do you have exact number po, sir, kung ilan yung sumali this year? Wala akong idea. Wala akong idea kung ilan na sumali. Pero roughly, that's more than 1,000, right? How do you prepare for this ride po, sir? Kailangan ng ng mahabang tulog, kailangan ng masustansya pagkain, at kailangan ready yung katawan mo pag sumali ka sa ganitong event. As a player and now as a Ironman rider, ano po sa tingin nyo personally yung gustong i-convey ng challenge na to na message sa maraming tao? Disiplina. Disiplina talaga, number one dito, disiplina, hindi to karera, hindi to, kailangan enjoy mo lang talaga yung lugar. Bawat tao makakasalamuha mo, pakita mo kung sino ka, kailangan maging masiyahin ka. Alright, so eto, may pinagkakaguluhan dito. So, I think it's Jet Li, tama ba? Andito na ba si Jet Li? Siya na po ba to? Okay, siya na nga. Yan po. Yeah, grabe. Pinagkaguluhan si Jet Li, pinagkaguluhan. Wow! Yan, no? Ganyan po kamahal ng Cotabateños, etong rider na to. Nandito na po siya sa loob ng People's Palace. Hello, Jet Li. First time niyo po ba sa Cotabato? Dili, Kadaghan na, many times na. Many times. So, welcome back here in Cotabato City. Thank you kaayo. Grabe mga tao mo, welcome sa Kuaba. Kumusta naman po yung ride nyo so far? Medyo natagalan kayo sa pagdating. Yes, kay na-aberya mong kauban kay ang lowot ang battery, pero may ganin na okay ra. Ang importante, nag-enjoy lang yun may sa ride, wa may gadali. Can you still count, ma'am, kung ilang beses na kayong sumali sa mga ganitong event? Actually, this is my first Boss Ironman. Pero sa mga loops, permi man gid para mo promote sa mga tour sa atong sa atong nasod. Okay, so ngayon na nakasali kayo sa Boss Ironman, what does it mean to you being one of the Boss Ironman rider right now? Well, una, I'm very excited no kay again, it's my first time and now nalipay mi kay dili na labot ang gabi mo ride. So, safety na po siya sa para sa amuha. I think you're the most celebrated rider with this challenge. So, ano po yung pakiramdam nyo on that? Well, it's overwhelming no and makita ang warm welcome sa mga tao, grabe. Kay aside sa ang Mindanao, when people say Mindanao man good, ma-excite jud ko. There's something in the space jud nga ganahan jud ko magbalik-balik dere. Kay aside from beautiful places, sa beautiful white sand beaches to the beautiful landscapes of Mindanao, ang warm welcome jud sa mga tao ang grabe. Mayor, I know you already welcomed Jet Li, but any message to Jet Li right now? Now na nandito siya ngayon sa yung opisina dito sa Cotabato City. A very, very nice person, no? Aside from yung kanyang celebrity status, hindi niya masyado pinaparamdam sa atin. So we're very happy to host Jet Li in Cotabato City. And she's been here several times already. Maraming beses na napunta dito. And we're hoping na sa susunod na tayo na nag-host mismo ay babalik si Jet Li along with the other celebrity riders also. I know that maraming loop ka na rin nasalihan, no? Ano yung nagpupush sa'yo para paulit-ulit tong gawin? Despite sa kalakip nitong panganib, di ba? Of course, pagod, puyat. I've been riding for how many years na ba? Kasi nag-start ako 6 years old pa lang, nagmumotor na ako. Passion ko talaga ang pagmumotor. So, sabi nga nila... Age reveal daw, age reveal. Age reveal daw. I'm 27. So, Mayor is mga 2 year older lang sa'yo. So, passion yun ako ang pagmotor. And sabi nga nila, when passion meets work, it becomes a hobby. Since I am the ambassador of Philippine motorcycle tourism, it's my job to promote our country. Diba? Wow. So any message sa mga young women kagaya mo who also would like to try this kind of activity? Don't be scared, no. And always think na safety is our top priority lang yun. Wear proper gears, and kung gusto mo talaga ng if you're into adrenaline junk, ng ganun pagmamotor, don't give up. No. Just follow your heart. Everything will follow. Ano ba yung mas challenging? Physically, mentally, or financially? What? Well, nandun na lahat. Kung if ever kulang tayo sa budget, meron naman tayo mga affordable mga bikes, and physically tired naman talaga pag motor, lalo na pag mainit. But pag gusto mo talaga, hindi mo yun kasi
you're happy naman sa ginagawa mo. Sa tingin mo, ma'am, ano yung pinaka-message na gustong i-convey nitong challenge na to, itong taon na to? Do what you love lang and yeah, enjoy life. Yan lang. Any message for Cotabateños na? Sa mga Cotabateños, assalamualaikum. Daghang salamat kaayo sa inyong pag-welcome sa MUA. And we're looking forward na kamo na mismo ang mag-invite sa mga next time. With Mayor, of course. Alright, so I think I have captured enough moment, messages dito po sa ginawang Boss Ironman Challenge 2026. And I am really fortunate to have a quick chit-chat, conversation with Jet Li, with Rendon, with Tripni Negro, with General Clifford, with the PBA player Daniel De Guzman, and all other people na nakasama po sa video na to. Maraming salamat for the opportunity. Gustuin ko man po na makipagkwentuhan sa kanilang lahat, but hindi po siya posible. We would also like to extend gratitude to the Honorable Mayor para sa lahat, Bruce Matabalaw, for preparing this kind of welcome. Marami akong nakausap ng mga rider na nagsabi na it is their first time na mayroong ganitong checkpoint na may warm welcome, may libreng pagkain, may libreng pakape. Kaya marami sa kanila ay hindi agad-agad na umaalis. Nag-i-stay pa sila. Accordingly, sa ibang station, sa ibang checkpoints, pagdating nila, kukuha lang sila nung sort of parang ticket or whatever na kinukuha sa stations, then umaalis na rin sila agad. Pero dito, they chose to stay talaga for a while. Enjoy the place, enjoy the warm welcome. And yun, kasi may pin-repair din po ang mayor ng mga sayaw, mga tugtog ng kulintang, and mga ganon. So ako, I am not that fan of motorcycles, pero it is my honor, it is my privilege and pleasure to feature this kind of event para sa mga passionate sa ganitong klaseng activities. So yun, ako take away ko dito, I think the community that they have, yun yung pinaka ini-enjoy ng karamihan, yung camaraderie, the brotherhood. Tapos, of course, yung discipline talaga ini-emphasize nila more than doon sa bilis or whatever na sinusubok sa kanila, yung endurance is yung safety talaga. Ako, as a salesman before, meron ding, of course, business din to. Kasi with this kind of activity, will definitely boost sales of yung mga motorcycle companies. Napopromote yung mga motorsiklo, yung mga meron na nag-upgrade, yung mga wala pa kumukuha. Tapos of course tourism, sabi nga ni Jet Li, sabi nga ni Mayor at ibang nakausap natin, it's talagang tourism kasi it's a way para ma-promote yung lugar natin na yung mga riders na yon, from all over the Philippines, meron pa nga foreigner na nagda-drop dito sa Cotabato City, at least nakikita nila na itong Cotabato, hindi naman pala siya ganun, kagulo. Paliwas doon sa mga naririnig sa media, sinasabi ng ibang tao na hindi naman talaga nakapunta dito. It was a right decision to go here. Actually, after I prayed Supo, nakita ko dumadaan yung mga motor, sabi ko, puntaan ko na lang so that we can capture story that we think it is worth telling. Maraming salamat.